Unlike the Blue Ribbon Committee, na talagang kahit dati ka presidente, senador, congressman ka, lahat, private company ka, lahat may jurisdiction sila. Kaya kayo tawag at nakikinig at nanonood ng buong bansa. Diyan na lang ibalik. Pero yung Marcoleta led. Yun! Ganto ka bobo si Greco Bellica. Rewind tayo ng konti. Rewind. Dapat daw buwagin na yung ICI. For the following reasons. Number 1, nakakagulo lang. Pangalawa, wala silang authority. Pangatlo, wala rin daw transparency. Bakit galit na galit ka nung tinanggal ang PACC? I'll let that sink in, mga kababayan. Para merong conspiracy to discredit the ICI, di ba? Parang may ganung effort At mga kababayan, alam naman natin kung sino may gustong gumawa nun, di ba? Syempre yung kampo ng mga DDS. Wala tayong tatanong dun. Isa po sa mga dahilan kung ba't naniniwala tayo na nanggagaling yan sa kampo ng DDS ay dahil po dito kay Greco Bellica. Ang bobo talaga Sabi kasi niya, mga kababayan, Nawagan kayo na isara na po yung ICI, itong Independent Commission for Infrastructure, at gusto nyo ibalik po kay Senator Rodante Marcoleta po ang kapangyarihan. Bakit po? Ako, totoo po yan na ma'am. Kasi nakakagulo ang ICI. First of all, it was created to fail. It has no jurisdiction, it has no power. And most of all, hanggang ngayon, ang kanilang investigation is confidential and in secret. Gusto ko marinig ng Pilipino dahil nasimula na ng Blue Ribbon kung ano nangyari, sinong may sala at ano ang dapat gawin. At nung pumasok po ang ICI, meron ng Blue Ribbon Ang ganda-ganda na po ng direksyon ng Blue Ribbon. Natumbok na ang lahat. Nagsalita na at nagturo ng contractor sa Diskaya. Nagsalita at nagturo na ang mga district engineers, mga DPWH officials, nag-resign na po lahat. From head to the district engineers, tanggal na po lahat. Itinuro na po ang mga congressman, alam naman nating lahat na masterminds sa mga manual flood control dahil sila ang may hawak ng pondo, sila ang nasusunod, at yung mga kontraktor, puro utusan nila yan Pagka sinabi nila, bigyan mo ako 10%, 10 ibibigay niyan. Pag sinabi mo, bigyan niyo ako ng simple 50%, 50 rin na bibigay yan dahil wala naman silang power. And that's what we are all waiting for, yung maituro ang mastermind. And then suddenly, papasok ang ICI na tago ang investigation. Wala akong kapangyarihan yan sa mga masterminds. In fact, kaya lang pumupunta dyan ang mga senador at congressman is by yung voluntary because they have no power over them. So, ang puntos po natin dyan, nakakagulo lang po yan. Dapat ibalik na lang sa pinakamalakas na investigating body natin ngayon. Dahil open. Dapat ombudsman po yun Pero ang ombudsman naman hindi kaya hindi gumagawa ng public investigation. Pero unlike the Blue Ribbon Committee, na talagang kahit dati ka presidente, senador, congressman ka, lahat, private company ka, lahat may jurisdiction sila. Kaya kayo tawag at nakikinig at nanonood ng buong bansa. Diyan na lang ibalik. Pero yung Marcoleta led. Yun! Ganto ka bobo si Greco Bellica. Rewind tayo ng konti. Rewind. Dapat daw buwagin na yung ICI. For the following reasons. Number 1, nakakagulo lang. Pangalawa, wala silang authority. Pangatlo, wala rin daw transparency. Bakit galit na galit ka nung tinanggal ang PACC? I'll let that sink in, mga kababayan. May similarity sila Ano yung similarities? Una, the PACC is a commission that was formed because of an executive order. Okay. Ang ICI ay nabuo sa pamamagitan ng isang presidential or executive order. Similarity number 2, may otoridad ba na magsumpina ang PACC? Wala. Authority to subpoena.
Wala. Bakit? Hindi sila korte eh. Hindi rin sila investigating body. Hindi sila DILG. Hindi sila, hindi sila ombudsman. Hindi sila DOJ. They are a fact-finding commission. Tapos, pag nakuha na nila ang facts, saka sila mag-file ng kaso. Same is true with the ICI. Pero specific to the infrastructure corruption. Bakit? Kasi yun ang felt yun ang need ngayon na damang-dama ng taong bayan, lalong-lalo na yung sa flood control. Pangatlo, ang PACC, mga kababayan, hindi rin transparent. Nag-public hearings ba sila? Hindi. Nag-public investigations ba sila? Hindi. May resulta ba sila? Wala. Hindi pa natin sure kung ang ICI ay panggulo lang. Kasi hindi pa natin nakikita yung kanilang mga outcomes. Okay? Sa output, may nakita na tayo. Tinalo pa ang PACC pagdating sa output. Hindi lang expose, mga kababayan. Ang ICI po, mga kababayan, ay nakapagpa-freeze na ng mga bank accounts. Nakapagpa-freeze na ng mga assets. Dahil lang hindi nyo po alam. ICI's accomplishment for the week, October 13 to 17. Nakapag-file na sila ng request for ILBO, Immigration Lookout Order. Nagpa-hearing na sila kay Martin Romualdez, Amena Pangandaman. Tapos, nakapag-hearing na sila kay Sara at saka Pacifico Diskaya. Dito natin nalaman na kakalas na sila. Ayaw na nilang maging ayaw na nilang mag-witness. Kasi hindi rin sila ginawang state witness. O, ganon. Ito yung matindi, Ayan, asset recovery. Yung kay Greco, anong ginawa ng PACC ni Greco? Wala, utusan ni Digong. Nag-iimbestiga lang kapag merong sinabi si Digong na corruption daw. O tapos, mga babayan, so etong tao na to, ang gusto niya, isara na ang ICI, ipaubaya na kay Marcoleta yung investigasyon. Syempre, kailangan, dahil na-bring up na yung idea, anong ginawa ni Marcoleta sa hearing kanina? Pagka-independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang po is yung pagtulong. Teka muna, sumagot ka lang. Opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Attack dog mo, beli ka. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Okay. Pakinggan natin, guys. Okay. Pakinggan natin. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course, kasi tingnan mo yung creation niya. It should be an sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI. Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, diba? Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the ombudsman, and other authorities. Okay. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kanino eh. Can the Senate refuse, for example, in observance of the separation of powers? Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi na? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Wow. Tama? Yes, Your Honor. Okay. You should obtain the information on your own, sabi ni Rodante Marcoleta. Mga kababayan, ito yung executive order. Ano ba nakasulat sa kanyang definition according to the executive order? It is an independent ad hoc fact-finding commission. Independent meaning hindi siya hahawakan ng mga ibang departamento ng ehekutibo. Walang ibang departamentong may hawak sa kanya. Even the Office of the President doesn't handle or doesn't manage the affairs of the ICI. Ang tanong ko lang, mga kababayan, why not? Ang tanongin mo, si ICI mismo. At tinanong mo DOJ malay ba niyan, di ba? Hindi naman siya yung taga-ICI. Pumunta kang ICI, Rodante Marcoleta. Mag-express ka ng iyong sentiment.
Nagpunta ako dito to express my own personal sentiment towards the ICI. Punta ka dun. Sila ang tanungin mo, paano kayo naging independent? Ang sasagot sa'yo, dating justice ng Korte Suprema.